come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Muli po, welcome pong sa aking programang Kaunting Kaalamang Pang-agham. Magandang COVID-free araw sa kanilang lahat at sa inyong mga kasamahan dyan sa ating mga bahay, opisina, mga nakikinig sa factory. Ito po ang inyong kaibigang scientist, Igan Rick Capistrano po lamang. So, ngayon po, marami po tayong mga mapapakinabangang topic. Pero bago natin simulan, tayo po muna ay bumati. Medyo ang weather ngayon malakas ang bagsak ng ulan. Sabi nga nila, it's raining cat and dog. So, medyo gloomy at nakikita ko na merong mga pagkulog-kulog at pagkidlat at sana hindi marinig dito sa ating broadcast. Hindi po soundproof itong ating opisina. So ngayon din po may nabasa akong magandang discovery na ginawa sa research center ng Japan. Yung scientist na si Yuki Muronos, nakadiscover siya ng 100 million year old na bacteria doon sa research na ginagawa nila sa ilalim ng karagatan ng Pacific, yung Pacific Seabed. So, medyo magandang discovery pero nakakabahala kasi yung 100 million year old, yan po yung panahon ng Jurassic. Yan po nabuhay yung mga dinosaurs, pterodactyl, yung mga yan. So, kung halimbawang bubuhayin nila muli yan sa pamamagitan ng pagka-hybrid nito, ay sana po mag-ingat po tayo. Nadala na po tayo sa yang ito, ang bilis kumalat. Sana po kung halimbawa yung na-discover na bacteria na yan, pathogenic o yung disease causing sa tao, sana naman hindi siya kumalat sa labas ng research agency nila. So alam naman natin na ang Japanese agency, research agency, medyo masinop sila at maingat sa kanilang mga laboratory. Yung paggamit ng aseptic technique sa microbiology, diyan nagmula yan sa Japan. So yan po ang major science stories na nabasa natin ngayong araw na to. Nakita rin po natin, siguro karamihan sa atin nabasa na rin na merong 10 pharmaceutical companies na nag-uunahan para makadevelop ng vaccine para sa COVID-19. So ngayon nakita natin na yung Russia, yung Gamaleya Institute, naglabas sila ng magandang research output nila, yung Sputnik 5. So sisimulan na nila yung human trials na phase 3 na tinatawag. So nandiyan din yung Johnson & Johnson, isang sikat na pharmaceutical company. Gumagawa din po yan ng maraming vaccine. Sa history natin, marami na po silang nagawa. GlaxoSmithKline, isa rin yan sa mga pharmaceutical company na nagde-develop ng vaccine. Sinovac, yan yung Chinese agency na nakikipag-usap na rin sa government natin para ma-test yung kanilang nagawang research tungkol dyan sa COVID-19. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, yan yung mga kilalang manggagawa ng vaccine. Pero alam natin na yung huling ginawa ng Pfizer, yung ang tawag na nag-create ng ng panic sa ating mga kabataan. Yung isa sa mga na-develop nila, medyo mababa yung efficacy tinatawag, 95% lang yung efficacy. So mayroong mga bata na
na-injection na ng Dengvaxia at karamihan sa kanila ay pumanaw. So hindi naman 100% ang bakuna, kahit nga ngayon yung polio virus, polio vaccine, hindi yan 100%, kaya pabalik-balik yung polio virus. So Novavax tsaka Gamaleya Institute, CanSino or Canadian Chinese collaboration, meron din silang ginagawa na maganda rin ang resulta. So ano yan, meron siyang 5 phase bago ma-develop. Normally mga 2 taon yan bago ma-develop, pero ngayon nakikita natin na medyo mabilis ang pagkaka-develop ng Sputnik 5. So bakit siya matagal? Kasi meron niyang clinical research, yun yung unang phase. Tapos phase 2, safety. Napaka-importante nito dahil baka may maapektuhang pasyente. Pangatlo, yung phase 3, ito naman yung clinical trial sa kukonting iba't ibang lahi. Tapos phase 4, ito po yung yung tinatawag na trial sa karamihan ng tao, iba't ibang bansa na to. So ngayon, nandito pa lang tayo sa phase 3, yung Sputnik 5. Tapos yung phase 5, yung pinakahuli, regulatory evaluation yan ng mga government agency ng bawat bansa tulad ng FDA. Bawat bansa may kanya-kanyang Food and Drug Administration. So yun ang huling mag-i-evaluate yan bago gamitin sa tao. Pero kung minsan nagja-jump tayo, naiiwasan itong phase 1, 2, 3, and 5 na to. Dahil kung minsan instead na yung mga critical patient may mangyaring hindi maganda, so tinatrial nila doon. So kung minsan exception ito dun sa rule na yon. So yan po, ito po ngayon, bumabati po tayo ng maayong aldaw sa mga superheroes natin dyan sa Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na dyan sa Cebu, nakikinig sila Jeff Alyosa. Ayan, kaibigan natin yan dyan. Sa Cagayan de Oro, mga Bisaya din yan, galing Cebu o Iloilo. Nakikinig sila Blessing Balino. Kumusta kayo dyan? Sana mag-ingat po tayo sa COVID-19. Stay at home lang lagi para safe. Marahay na hapon sa mga Uragon dyan sa Kabikulan. Yung mga superheroes natin dyan. Lalong-lalo na kay Christian Belgar, si Lodi. So, kumusta ka, Lodi? At yung mga barangay dyan sa Talubatib, Labo, Camarines Sur. Kailan ka ba magpapasigarilyo? Nabalitaan ko may bago kang baby. Naimbag na malem sa ating mga superheroes sa tagapakinig dyan sa Ilocanja region. Paring Rudy Reyes, hindi ka pa nagpaparamdam. Anyat papasamak dito yan. So, yung mga kaibigan natin dyan sa Ilocanja, kumusta po kayo? Ulan din po ba dyan? Kumukulog din po ba? Kung narinig niyo yung malakas na kulog at kidlat, sana maging safe po tayo dyan lahat. Mayap gat panapon sa ating mga kapangpangang tagapakinig dyan sa Pampanga. At maayong hapon sa ating mga superheroes dyan sa Iloilo, yung bayan ng mga malalambing. Chris Carrera, kumusta ka na dyan? Hindi ka nagpaparamdam At buenas tardes sa ating mga tagapakinig dyan sa Zamboanga. Meron din mga salitang Kastilaloy dyan sa Cavite at saka sa Espanya, dyan sa Manila, malapit sa Sampaloc. Gandang hapon din sa mga tagapakinig natin dyan sa Cabuyao. So sila paring Rene, sila Carol Brodit, Parge, kumusta ka na dyan? Sila Marvin Calvadores, sila Coco at Joy Brodit, Kite, Karen, Clarissa, keep safe, stay at home, at huwag pasaway.
Mababait naman yan. At syempre, pag pinababati kong muli ang aking magandang may bahay, masinop, at mahusay magluto ang aking si Cecil Capistrano. Sarap magluto niyan. Siguro yun ang dahilan kung bakit walang effect sa akin ng pagda-diet at pagda-jogging. Tinatalakay po natin na last time, yung unang broadcast natin, yung mga inspirational story katulad ng istorya ni Dr. Ramon Barba, yung naka-imbento ng mango flower inducer. So itutuloy lang po natin ito. Maganda po at patuloy po nating bibigyan ng kaalaman yung ating mga superheroes na ngayong pandemya nagtatanim-tanim dyan sa paligid. So mga okra, binubungkal yung at pine-fertilize, nilalagyan ng abono yung kanilang mga mangga, mga prutas, langka. Tsaka pangkalahatan yung ating ding mga farmers. So yung mga farmers natin, ngayon marami silang mga problema, hindi lang sa pagbebenta ng mga ani nila. Marami pa ring hinaharap ng mga problema yan na tatalakayin natin ngayon. So break muna po tayo. We'll be back in a while. So balik po tayo ngayon sa ating talakayan. So dinidiscuss po natin yung mga isyong kinakaharap ng ating mga magsasaka. Aside from yung market nila, medyo bumaba ngayong panahon ng pandemic. Tapos yung arable lands, medyo lumiliit na dahil sa pagsulpot ng maraming subdivision. Yung mga kulisap, kuminsan hindi natin mapigil yung pagdami ng ng kanilang populasyon. So kinakain ito yung mga tanim ng ating magsasaka. So paunti na rin sila ng paunti. Karamihan ng mga anak nila parang ayaw nang ipagpatuloy yung magsasaka. Hindi katulad sa ibang bansa na ikinayayaman ng mga magsasaka yung kanilang harvest. Dito hindi. Ibang kurso kinukuha ng mga anak ng ating mga magsasaka dahil nga sa mga problema. Minsan yung supply ng abono, isa pang problema. Napakamahal, tapos hindi pa available. Tapos kung minsan sumasabog pa tulad na nangyari sa Beirut, 2,750 million metric tons na ammonium nitrate na naapektuhan yung supply ng pagkain nila dahil yung katabing cereal depot nito nadamay. So fertilizer, tsaka yung food supply nila, yung mga cereals, na wipe out. So malaking problema to sa kinabukasan ng mga Lebanese. So nung nagtrabaho po tayo sa IRRI, marami po tayong mga na-accumulate na kaalaman na sana pag diniscuss ko, makatulong as kaunting kaalaman pang-agham. So itong IRRI po ay nasa Los Baños. So malapit po siya sa University of the Philippines sa Los Baños. Magkatabi lang po yan. At malaki po yung nasasakop na research area nito, mga plantation ng rice at iba't iba pang pananim.
So diyan po ang daming pakinabang, hindi lang yung mga farmers na Pilipino. Kasi ang International Rice Research para din sa mga farmers na nagtatanim ng palay sa kanilang mga bansa. Isa sa mga na-develop diyan na involved ako, yung floating rice. So kumuha kami ng rice variety sa Mekong River sa Vietnam. So merong isang rice variety doon na meron siyang parang floater. Alam niyo ba yung water hyacinth? So yung water hyacinth, meron siyang parang bilog na parte ng stem niya na punong-puno ng hangin. So itong rice variety na to, i-hybrid namin sa variety na IR36. So nagkaroon tayo ng floating rice. Ano po ba yung floating rice? Di ba madalas na binabaha ang Pilipinas? So pag halimbawa tumaas ang tubig ng ilog, bumagsak yung malakas na ulan, katulad na nangyayari ngayon, ang taas-taas ng rainfall. So itong rice na to, instead na dumapa siya at mamatay, lumulutang po siya. So nabubuhay siya kahit may baha. So napakagandang variety to. Matagal na po itong available sa IRRI at ito po ay libre. Yung peel rice, pinapamahagi din po ito. Hingin nyo lang po sa peel rice o sa IRRI, sa mga agricultural agency natin sa ating mga probinsya, available po yan, pero hindi po agad-agad na naibibigay. Yan po ay libre at ang condition lang, pag natapos kang mag-harvest, yung kalahating sako, ipamigay mo sa kapit farmer mo. So yun lang po ang kondisyon, napakaganda. So kung ang lugar nyo ay binabaha, ito ang para sa inyo, yung floating rice na tinatawag. Nakapag-develop din kami dyan ng mga varieties na super lalaki. So kung nakikita mo yung hinlaking daliri mo, merong mga rice variety na ganon. So yan ang pinagmulan niyan, isang malaking variety, hina-hybrid sa mabilis lumago at konting fertilizer na ginagamit. So yan yung mga tinatawag na big own palay, AWN, big own palay. So meron din ako na involved din ako sa yung pagpapalago ng rice variety. Sa Cambodia kasi nung natapos yung war nila, panahon ni Norodom Sihanouk, na-wipe out dahil sa gera yung kanilang variety na gustong-gusto nila. Hindi sila kumakain ng ibang variety kundi yung Cambodian variety na yon. Nagkataon na doon sa germplasm bank ng IRRI, merong variety na gustong-gusto nila. So isa ako sa naatasang researcher para padamihin yon. In just 2 months, naka 30 sacks kami. Paano po ba yung ginawa? Merong mga equipment po kasi dyan sa IRRI na tinatawag na plant growth chamber, tsaka yung pangmaramihan, mga greenhouse. Etong greenhouse na to, pag tinakpan mo yung pinakabubong nila ng itim na tela, sinasimulate mo yung araw at gabi. So for every 30 minutes, sasara yung bubong. After 30 minutes, bubukas na naman siya. So nalilito yung rice variety na yon. So in just 2 months, nag-harvest kami na nag-harvest. So ang bilis naming na-propagate yung variety ng Cambodia na yon. So dahil light sensitive ang lahat ng rice, karamihan ng rice, pwede natin gawin yan sa iba't ibang variety ng rice. Pabilisin yung pag-harvest. So every 30 seconds, bukas-sara, bukas-sara, bukas-sara. Mamumulaklak ka agad yan. So pag namulaklak siya, pwede ka mag-harvest ka agad. So naibalik natin sa Cambodia yung kanilang paboritong variety sa pamamagitan ng ating germplasm bank. Diyan po itinatago lahat ng rice variety sa iba't ibang parte ng mundo. So may mga Russian variety, African variety, merong Egyptian, Madagascar,
At yung mga variety natin dito sa Pilipinas, tulad ng yung malagkit sungsong. So, yun na propagate namin yun ng mabilisan kasi yan po ang isa sa mga variety na super bango siya. Pag niluluto mo yan, yung kapitbahay mo, amoy na amoy, amoy pandan. So, yan yung mga iba't ibang ginagawa namin sa International Rice Research Institute. Isa pa sa mga ni-research na napakaganda sa ating mga farmers, yung mga tolerant variety. So merong mga variety na mababa lang siya. Pag bumagyo, hindi siya tumutumba. So tolerant siya sa typhoon tolerant. So meron namang mga lupa na hindi nagagamit. Yung tinatawag nating pit soil. Matabang-mataba siya pero sobrang lalim. Pag lumakad yung farmers natin, lumulubog parang kumunoy. So may mga dinevelop ang iri na makina para hindi lumubog yung mga magsasaka natin. Nakasakay sila sa tinatawag naming turtle. So yung turtle na to, ito po yung sinasakyan nila habang nagtatransplant ng mga rice variety. At nakita namin na ang taas-taas ng yield sa mga pit soil at ginamitan ng tolerant variety. Dito hindi mo na kailangan mag-fertilize, hindi mo na kailangan ng abono. So malaking tulong lalo na kung yung lupain ng ating farmers maitim at maraming compost. So yun yung mga pit soil na tinatawag. So yung mga drought areas natin, lalo na dyan sa Ilocanja region, meron dyan mga parang desert. Ewan ko bakit hindi umuulan doon sa parting yon. So, meron tayong mga drought-tolerant varieties, mga masiselang lupa. Yung mga drought-tolerant varieties na yon, nahihingi po ng libre. Kaya lang konti lang, kayo na bahala magparami. So, makakatulong. Kasi pag naparami yan, meron kang kalahating sako. Pag nag-harvest ka ng ng 1 hektarya do sa kalahating sako mo, pwede mo bigyan yung mga katabi mo kasi yun lang naman ang requirement. Hindi mo kailangan bayaran yun. Ang requirement lang, bigyan mo yung farmers mo. So, magandang way para ma-disseminate yung ating mga research output na napakaganda para sa bayan natin. Isa pang magandang natutunan ko dyan, nakinabang din ako, ako yung nag-ooperate ng plant growth chamber. Ano ba itong plant growth chamber? Dito po sa plant growth chamber, yung tinatanim ko mga palay, hydroponic siya, walang lupa. So, pwede kang magpalaki ng palay sa hydroponic solution lang. So, tubig lang yon, tapos nutrient. Ang nutrient lang naman po ng palay is NPK. So nitrogen, phosphorus, tsaka potassium. Konting-konti lang yan, dinidissolve lang sa paso. Tapos patutubuin mo dun mo ilalagay yung transplant. Lalagyan mo lang po ng makakapitan yung ugat. So katulad ng gumagawa ngayon sa mga bote ng soft drinks. So yung mga tinatanim nilang pechay, pinapatong lang sa takip ng soft drinks para meron siyang anchor. Tapos yung ugat niya nakalubog dun sa tubig na hydroponic solution. So yung hydroponic solution na yon, lang yon, nitrogen, phosphorus, potassium. Yung pangangailangan lang. Konting-konti lang yan dinidissolve. So after 1 week, pwede mong palitan. Pag halimbawa nakikita mong naninilaw, ibig sabihin kulang na ng nitrogen, yung pinapalitan na ng hydroponic solution. So, yan po ang isang magandang pwede nating mapakinabangan ngayong panahon ng pandemya. Magtanim po tayo sa ating mga paligid, lalong-lalo na kailangan natin ng masustansyang mga gulay at mahirap lumabas. Kung meron tayong tanim sa sarili nating bahay, sa paligid-ligid natin, makakatulong yun para mapanatili natin yung lakas natin tsaka yung
resistensya natin panlaban sa COVID-19. So, itong hydroponics na to, ngayon pa lang ginagamit pero matagal nang ginawa ito sa IRRI. Isa pang magandang nakikita kong kapaki-pakinabang, hindi lang sa mga farmers. Siguro kung mayroon tayong mga tanim dyan na yung pamilya ng damo tulad ng palay, mga oraisa. Ang palay oraisa sa tibay. So, yung mga yon, meron technique na ginagamit para tumaas yung yield. So, ito po yung tinatawag na ratuning. So, wala po itong kinalaman sa daga. Ito pong ratuning, ang ginagawa po, pagka-harvest ng palay, so hindi pinuputol yan sa babang-baba katulad ng ginagawa ngayon. So normally pag nag-harvest ka, tuyo na yung lupa, medyo may bitak-bitak na. So ini-slice po yan ng karet sa bandang itaas. Yun, kinukuha lang po natin yung palay. So ngayon, ang ginagawa natin sa babang-baba, ini-slice. Sa taas nyo po i-slicein. Tapos yung pinaka-stem niya, ang gawin nyo po, ibuhol nyo ng marahan. Huwag mahigpit. Siguro meron ako ditong slide na pwedeng i-share sa inyo para lang maipakita. Starting share screen. Ay, hindi pwede pala mag-share. So dito, ibubuhol mo lang ng konti yung stem ng palay. Tapos i-irrigate mo uli siya ng tubig. So pag halimbawa pumasok sa crack ng lupa, yung tubig, mag-i-expand uli yan. Lalaki po uli yung palay natin at mamumunga po uli siya, magbubulaklak. So pag nagbulaklak siya, pwede tayo magkaroon ng second harvest. So normally yung first harvest natin sa isang variety na IR36, nakakakuha tayo ng 3 tons per hectare. Doon po sa Niraton, yung second harvest, kuminsan nakakakuha ng laki po natin yung harvest natin na hindi na nagbubungkal uli ng lupa. So yan po yung ratuning. Marami na pong gumagawa niyan sa ibang bansa, lalo na sa Thailand at sa Vietnam. Pero dito sa Pilipinas, parang yung mga napuntahan kong lugar, hindi pa nila alam yan. So, gusto kong ibahagi. Sana kung makakapag-share ako dito ng picture, papakita natin. Nag-prepare ako ng mga picture pero may lumalabas dito sa ating na hindi pwedeng mag-share. Starting screen share will stop other participants. Sige. So, yan po yung ratuning. Isa pa, para maiwasan natin yung pagbili ng mahal na abono, yung fertilizer, marami pong mga kinoconsider nating damo-damo sa paligid. So katulad ng Sesbania, ang scientific name nito is Sesbania rostrata. Sayang, nag-prepare ako ng mga picture nito para makita nyo pero hindi daw pwedeng mag-share, sabi ng Zoom. So, ang ibang tawag po dito ng mga kababayan natin dyan sa Nueva Ecija, balakbak. Sa naman sa Visayas, ang tawag nila to ganai. Tapos sa Mindanao, rubaw ang tawag nila to. Yung iba ginagamit yung rubaw na anti-insect. So may insecticidal property siya. Pero pag pinutol mo yung katawan nito tsaka yung ugat nito, makikita mo may mga nodules na nakadikit. So yung nodules na yon, ito po yung pinanggagalingan ng nitrogen fertilizer. So kinakat lang po yon, kahit basa pa, kahit tuyo na, isinasama lang sa pag-aararo ng lupa. So pag halimbawang itinanim niyo yung inyong mga okra, palay, o kaya yung mga maliliit na seeds tulad ng mangga, na-absorb niya kasi organic yung nakukuha
Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff,
delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga tutor heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagbubugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Shut up and sit down.
and sit down. Okay. Hello, nandito po ulit. Na-discuss po natin yung dalawang halaman na nasa paligid natin pero pwede nating gamitin upang maging fertilizer. So hindi na tayo bibili ng fertilizer. Alam naman po natin na ang mahal-mahal ng fertilizer ngayon. At sa panahon ng pandemya, ang bibilin po natin ay pagkain instead na fertilizer. Pero dito, yung nabanggit nating Sesbania rostrata o tinatawag na balakbak, ganai o rubaw. Ito po yung mga tumutubo sa paligid natin na pwedeng natin gamitin fertilizer. Double purpose dahil nalilinis na yung kapaligiran na dati tinatawag nating damo, pero ngayon pwede nating tadtarin at i-pulverize doon sa lupa pag kinukultivate natin, isasama natin ito. At ito ay gustong-gusto ng mga halaman bilang source ng nutrient. So hindi na natin kailangan bumili ng fertilizer. So sabi ng IRI at saka ng UP na nag-aaral tungkol dito, nagdudulot daw ito ng 4 na sakong nitrogen fertilizer. Pag halimbawang i-incorporate natin ito sa lupa in less than 2 months. So ang bilis paramihin at ang bilis palaguin. So nakakatulong na sa pagpo-produce ng mga halamang pagkain. Nalilinis pa natin yung kapaligiran. So ito yung kagandahan ng Sesbania rostrata. Kanina tinry kong ipakita. So sana mapakita natin yung picture niya. So saan ba siya? So ito makikita natin. Ito yung Sesbania rostrata. So yung ugat niya, ganito po ang itsura. Yan. So sana nakikita natin. So ito yung ugat ng Sesbania rostrata. Yung namang yung makikita natin sa katawan niya, ito po yung dahon niya tsaka yung bulaklak niya. So itong dahon niya parang lang siya, yung dahon ng sampalok pero mas mahaba siya. Tapos kulay yellow yung bulaklak niya. Madali pong ma-recognize kasi ang dami-dami po nito sa paligid. So magagamit po natin ito bilang pamalit fertilizer na komersyo na walang bayad kasi ihahalo mo lang din sa sa lupa eh. So magandang pampataba ng lupa. So isa pa sa na-discuss natin yung makahiya. So hanapin ko lang dito yung makahiya. Papalagay ko alam niyo na tong makahiya kasi madalas ito natitinik tayo tapos gumagalaw yung dahon niya. So yan siya. Yan ang makahiya. So yung bulaklak niya kulay purple, medyo maganda. Tapos yung dahon nila medyo pareho. Tapos meron siyang bago sumibol yung kanyang bulaklak. Makikita nyo siya, yung kulay purple. Tapos yung dahon niya pag nagalaw nyo, sumasarado siya. So meron siyang mga tinik, yan, mga tinik na yan. Pero yung ugat niya pag binunot mo yan, makikita mo merong mga nodules din. So pag may nakita kayong damo
o halaman na nasa paligid na hindi napapakinabang at binunot nyo, may mga nodules. Sa loob ng nodules na to, may makikita kayong mga microorganisms. So ito po yung helpful na microorganism. Ang tawag sa kanila nitrogen fixing organism. So yan po yung Sesbania rostrata at saka yung makahiya. So i-discuss din po natin yung isa pa, yung tinatawag nilang zinc sulfate. Ito pong zinc sulfate, pag nakita nyo po na merong kuya po sa paligid nyo, tutubo lang po yan pag walang zinc. So ibig sabihin, ang lupa natin, zinc deficient, pag may nakita kayong kuya po. So itry ko pong ipakita sa inyo yung kuya po. Ginagamit po itong ornamental plant sa mga floating plants. So ang kuya po ay makikita natin dito. Saglit lang po. Medyo nagkakaroon tayong technical problem. Ito po ang kuya po. Ibaba muna natin yan. So ang kuya po ay medyo floater yan na halaman, parang water lily. So ito po ang kuya po. Yan. Malamang nakita nyo na yan. Yung presence nito, indicator na yung ating lupa deficient sa zinc. So nagpunta po ako sa kaya po ang tawag dito kuya po, pinakamarami po nito sa Kuya po Nueva Ecija. So sa Kuya po Nueva Ecija, yung mga farmers diyan, lagay sila ng nitrogen, phosphorus, at potassium na fertilizer. Pero yung ani nila hindi tumataas. Ang reason po diyan, itong zinc deficiency na ang indicator kuya po. So itong kuya po na to, nung nagkaroon ako ng research experiment diyan sa Kuya po Nueva Ecija, panahon niya nila may Mayor Corpus. Ngayon yata si Doktora Esteban na ang mayor diyan. So kasi bata pa ako noon, ako sabagay bata pa rin naman ako ngayon. Yung mga farmers diyan, typical na farmers sa Philippine setting. So hindi siya basta-basta naniniwala. So ang ginawa ko po, yung bagong transplant nila na palay, binudburan ko po ng konting zinc, malaking malaki. Zinc, C-I-N-C. So galing yun sa zinc sulfate. Lagi ako may dala kasi ginagamit ko dun sa aking experimental site diyan sa Kuya po. So sabi ko po sa mga farmers doon, ito po yung number ko, iuukit ko dito sa kubo nyo. In case may mapo na kayo, itawag nyo lang sa number na to. O itawag nyo sa agricultural area ng Kuya po, agricultural agency ng Kuya po, DARM, Department of Agriculture. So ini-expect ko na pag nakita nila yung improvement sa binudbud zinc, siguradong tatawag yon. After 2.5 months, tumawag sa akin. Sabi sa akin, sir, yung pong ibinudbud nyo doon sa palaya namin, ano po yon? Kasi ang ganda ng epekto So sabi ko lang sa kanila, ano po ba yung nakasulat? Ang basa po namin pag umakyat sa bubong zinc, saan po ba nabibili yon? Sabi ko, dyan lang sa pinakamalapit na agricultural chemical supplies. So yung lupa nyo po, kulang po sa zinc kaya tumutubo dyan yung halamang kuya po. So indicator yan. So yung mga farmers na nakikinig sa atin, pag nakita nyo po na merong isa o dalawang kuya po, yung picture na pinakita ko, indicator po ito na yung lupa nyo kulang ng zinc o tinatawag ng mga scientists natin na zinc deficient. Diyan po sa area ng Nueva Ecija, sa boundary ng Tarlac, tsaka ng Kuya po,
yan po yung zinc deficient na lupa. So, ang mura-mura lang po ng zinc sulfate at konting-konti lang po ang ilalagay natin. So, siguro sa isang hektarya, kalahati ng ng palad natin na zinc sulfate. I-dissolve lang yun sa tubig, tapos idilig doon sa umaagos na tubig na naaagusan yung palaya natin. So, yan po isang magandang idea na resulta ng pag-aaral na matagal dito sa University of the Philippines sa Los Baños at sa IRI. Natatandaan ko ang nag-aral dyan sila Tess Cayton at si Nida Autor. So sila po yung nag-aral dyan, mga zinc deficient na lupa dito sa Pilipinas, na pag ginamitan mo ng zinc sulfate, hindi mo na kailangang magdagdag pa ng fertilizer dahil ang taba-taba ng lupa. Kulang lang siya ng deficient na zinc para magamit ng halaman o ng palay yung kabuuang abono na present na doon sa lugar. Hindi lang natin alam na meron na palang ganon. So, Sesbania rostrata, yung makahiya, yung zinc sulfate, magandang tulong po sa atin yan, mga farmer. Mapapakinabangan din po natin yan. Kung minsan meron tayong kawa na nilalagyan ng tubig. Tapos nilalagyan natin ng halaman at mga ornamental plants sa garden natin. So kung halimbawa nag-garden kayo dyan sa paligid nyo para meron kayong source ng pechay, ng mga gulay-gulay, okra, o ng talbos ng kamote, nakita nyo may tumutubong kuya po. Zinc deficient po yung lupa dyan. So available po itong zinc sulfate o iba pang brand, hindi ko nasasabihin yung mga brand. Yung lupa nyo, lagyan nyo lang ng konting zinc sulfate, tataba na po yan. Hindi nyo na kailangang saboy ng mga abono. Time check po natin, 3:59 Philippine Standard Time. So, dito po nagtatapos ang ating talakayan at sana po dire-diretso na yung ating broadcast. Medyo nagkaroon tayo ng konting technical difficulty related siguro yan sa kulog. Sobrang lakas ng kidlat at kulog ngayon dito sa lugar natin. So nakikita ko medyo overcast yung weather natin at medyo umaambon-ambon, makulimlim. Parang gabi na dito sa area. Siguro mamaya uulan yan. So ito po ang inyong kaibigang scientist, Igan Rick Capistrano, laging nagsasabing maraming alam, masarap ang ulam. Keep safe po sa inyong lahat. Stay at home. At sana po huwag tayong dapuan ng COVID-19 virus. Mag-ingat po tayong lagi at sa ating mga pamilya, proteksyonan po natin sila. Pagsabihan po natin sila madalas na ang pag-iingat ay napakahalaga ngayong panahon ng pandemya. Muli po, sinasabi ng inyong kaibigan scientist, Igan Rick Capistrano, maraming alam, masarap ang ulam. Salamat po. Time check, 4 o'clock, Philippines.